What's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito po ulit tayo upang sumagot sa napakarami niyo pong katanungan. Okay? So sandali ha mga kamamay, iinom muna ko ng tubig at talagang nakakauhaw. So mga kamamay, ito nga pala ibigay sa atin ni YouTube. Ayan, so dahil tayo ay matagal na dito sa mundo ng pagbablog, so na-appreciate tayo at binigyan tayo ng tumbler. Siguro yung napapansin ni YouTube na kapag tayo nagbablog, lagi tayong nauuhaw. So anyway, proceed na tayo. So araw-araw ko pong chine-check ang inyong mga comments at araw-araw ko rin po yung sinasagot para sa inyo. So sa mga magtatanong, nandito po ako mga kamamay para i-share sa inyo ang mga honest na kasagutan na maaaring makatulong sa inyong pag-aalaga ng manok. Okay? So sa mga newbie dyan, mga baguhan, o kahit na hindi mga baguhan pagdating sa pagmamanok, open po kayo na mag-comment sa ibaba at pag nabasa ko po yan, kinabukasan, okay, hinihiram ko po lahat ng mga tanong ngayon, din kinabukasan, sasagutin po kaagad natin. Ganyan po tayo kabilis sumagot. So isa lang palagi hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button, i-like yung video at mag-comment sa ibaba. Okay? So ating una pong katanungan mga kamanok sa araw na ito, ito po ay katanungan ninyo kahapon. Okay. Ito galing kay Jerry Estacion. Idol, paano po mapapanatiling fertile ang inahin at malusog? Okay. Sa mga magtatanong kung paano mapapanatili natin yung pagiging sariwa ng isang inahin pagdating sa breeding para laging fertile, ready to lay eggs, kailangan maayos po ang ating feeding mixture. Okay? Huwag po kayong laging magbe-base sa suplemento. Okay, huwag lagi. Hindi ko na sinabing huwag, pero huwag palagi. Kailangan talaga balanse ang pagkain. Pero tingnan niyo po yung mga naka-range dyan ng mga inahin. Kahit walang vitamina, umiitlog. At maganda pa nga yung itlog ng mga naka-range eh. Yung mga, halimbawa, yung mga native ninyo dyan, kapag naka-range, nakakain po nila lahat ng kailangan nila sa kanilang sistema. Di ba? Kaya sabi ko palagi sa inyo, dapat balanse ang pagkain. Hindi naman natin masasabi na magbigay tayo ng ganito at makukuha na nila lahat ng kailangan nila. Pero ang advice ko po sa inyo mga kamamay, gumamit po kayo ng fermented Jackie Oats. Yan po ang nakatulong sa akin para makapag-produce, ma-maximize yung mas maraming pangitlog. Kasi po, ang dami po nitong taglay na nutrients na hindi kayang tumbasan ng kung anumang vitamina sa merkado. Halo lang po sa feeding, kahit nga Enerton, haluan mo ng fermented Jackie Oats, ibigay mo sa inahin, iitlog at iitlog yan at ang taas ng fertility. Maintenance feeding, pero hindi mo problema ang suplemento, hindi mo kailangang bigyan ng kung ano-anong injectable supplements. Basta nandun lang sa feeding program na yon, feeding mixture na yon, healthy na yan. Ulitin ko, kahit yan ay Enerton, basta may fermented Jackie Oats, mangingitlog yan, mamamaximize ang pangingitlog niyan at yung fertility. So next question po tayo. Ito galing kay Roberto Verdera. Kamanok, bakit hindi na tumubo ang lugod ng pakpak ng alaga ko? Aabutan na ulit ng taglugon, pasagot po idol. Okay, so bakit daw po hindi tumubo yung bagwis nung kanyang manok? Simula nung ito ay naalis. Ngayon, maglulugo na, hindi pa rin tumutubo. Mga kamanok, kung aksidente po na nabunot po yun, halimbawa nabunot, bago pa lang sumisibol, nabunot ka agad, so stress po yun sa manok, possible yung pores po niyan, yung pores nung tutubuan ng balahibo, ng pakpak ng bagwis, is minsan nagko-close. Meron pong ganyan. Kapag nag-close po yun, ang tagal. Minsan nga hindi na tinutubuan ng balahibo eh. Meron akong manok na ganyan. Yung aksidente po na ihaharvest ko yung manok, aksidenteng nabunot po yung yung mga sariwa pa ng mga buntot na ganon. Ang tagal bago tumubo. Sa pagkakatanda ko, parang hindi na tumubo yun eh. Sa pagkakatanda ko. Pero hindi naman ito nangyayari sa lahat. Pero may mga times na ganyan. So, may papayo ko lang sa iyo, as long as healthy yung manok, wag mong hintayin, talaga nakakainip. As long as healthy yung manok, wag mong isipin yung ganyan. Kung tutubo pa yan o basta healthy yung manok, yun ang mahalaga. Okay? Kasi wala tayong kasiguraduhan. Kasi may nangyari nga sa akin na ganyan na hindi na tumubo. Sorry to say, pero yun ang experience ko pagdating dyan.
So next question po tayo. Ito naman galing kay Marlon Espira. Idol, ano po ang pagkakaiba ng benefits ng El Toro at sa Super Aminoplex? Okay? So they are both rich in amino acid. Ito po ay mga mga supplements po ito na nakakatulong para mag-build ng pangangatawan ng ating mga alaga. So amino acid, ito po ay present sa suplemento. Okay? So amino acid ang focus ng dalawa, kaya't makakatulong po ito sa ating mga alaga kung dire-diretso po ang supply ng bitamina. Every other day ang pagbibigay para sa ganun maayos po ang stimulation ng katawan pagdating sa pagbibuild ng muscle. Pero kung halimbawang one time per week lang kayo magbigay ng El Toro at Super Aminoplex, hindi ko masasabi na magiging mabilis ang pagbulto niyan. Kailangan every other day ang bigay para talagang hindi kinukulang ng supply ng protina, ng amino acid ang katawan ng manok. Ganun po yun eh. Dapat yung daily protein intake ng manok na i-intake niya sa araw-araw para mag-build ng pangangatawan. Pero kung paliban-liban ang pagbibigay ninyo, magbibigay kayo ng Lunes, dapat magbigay kayo ng Miyerkules, hindi kayo nakapagbigay, walang pambili, di taas-baba, namamayat ang manok, hindi consistent. Dapat ang pagbibigay ng bitamina, suplemento is consistent. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, mas magandang kuhanin ang protina sa pagkain. Kasi ang protina na nasa pagkain, consistent po yan kasi araw-araw tayo nagpapatuka. Hindi kagaya ng suplemento na bukas na lang, isang araw na lang. Parang hindi consistent kasi dapat consistent ang bitamina, ang pagkain para consistent din po ang pag-build ng pangangatawan. So sa madaling sabi, si El Toro at si Super Aminoplex halos namamarehas po sila ng benefits pagdating sa ating mga alaga. Alright? So next question po tayo. Ito naman galing kay Concordio Junior Hontilia. Okay, isahin ko na lang ang tanong ko, Lods, para sabay-sabay mo uli na marinig at matugunan. Ang pagbababad ba ng Jackie Oats, tatakpan ba ng maigi ang container or mag-iiwan ng singaw? Salamat uli from Surigao City. God bless. Okay, may mga kaibigan tayo dyan sa Surigao, gaya ni Melfi, Borga. Oo, yan yung ating mga ka-vlogger dyan na maayos din. Okay, so pagdating po kay fermented Jackie Oats, dapat ba nating higpitan yung container pagka tayo ay nag-ferment, nagbababad? Hindi po mga kamamay. Kung maaari, ipatong nyo lang. Patong lang, isang pihit lang, okay na po yun. Huwag nyong hihigpitan na talagang hindi mabuksan. Kailangan patong lang or isang pihit lang ng takip, goods na po yun. Ang mahalaga, may makapasok pa rin na konting gas or singaw. Kasi doon po nangyayari yung magandang fermentation process. Yung sa akin niya, pinapatong ko lang na ganyan eh. Okay na yun, huwag lang pasukin ng ipis, daga. Kasi gustong-gusto yun ng daga. Mabango yun pagdating sa daga. So, isang pihit lang, okay na po yun mga kamamay. So, next question po tayo mga kamanok. Ito po galing kay Marian Pabiliore. Kamanok, yung manok na nangingitim ang mukha, kahit saglit lang po na ipasyal ko, umiitim ang mukha. Namamana po ba yan kapag ginamit natin sa breeding? Pakisagot naman kamanok. Okay. So pagdating po doon sa mga materialis po natin na biglang naging ganyan, materialis natin tapos biglang kumakain, umiinom ng tubig, biglang nangingitim ang mukha. Pwede ba natin itong i-breed? Kung ako tatanungin niyo mga kamamay, hindi ko na po ito i-breed. Bakit naman kamamay? Maganda pa naman eh. Nandyan yung mga katangian na gusto ko pagdating sa breeding. Maganda ang katawan, maganda ang istasyon, maganda ang buto, maganda ang buntot. Kaso nga po, may problema na siya sa kanyang baga. Okay, possible nagkahalak yan, hindi mo napansin, tumagal. Mapapansin mo, dry up ang katawan, kulot palagi ang balahibo ng ganyan. So, namamana ba yung kanyang katangian na ganito na nangingitim ang mukha ng kanyang mga anakin pag ating ibinread? So, actually mga kamamay, hindi po ito mamamana. Ang possible na mamana ng mga sisiw, yung pagiging sakitin. Kasi hindi po ganun ka-healthy yung similya ng tandang pag ito ay naipasa sa isang inahin. Okay? Sabihin natin na fertile yung itlog.
kahit na ganun ang ating tandang, makikita nyo po, yung katangian po ng mga sisiw na aanakin, hindi masyadong makakakuha sa tandang. Lagi pong magiging dominante yung katangian ng inahin. Kasi mas healthy yung inahin. Ganun po yun mga kamamay. At the same time, kung magbe-breed po kayo at gagamit po kayo ng tandang na ganyan, expected nyo po na yung mga sisiw na aanakin, mahihina po. Hindi po ganun katataas ang immunity ng mga sisiw na yan pagdating sa breeding. Kaya hanggat maaari, gamit po kayo ng mas malulusog, walang problemang mga materialis pagdating sa breeding. Kasi sa breeding, talagang pundasyon dyan ang mga materialis. Kung ano ang mga materialis, ganun din po yung aanakin. Minsan nga, hindi pa kayang iserox yung mga materialis eh. Laging sa papangit, sa paliit, sa pasama. Kaya dapat, ang materialis mong magandang-maganda, pag naglabas ng anak, maganda. Di ba? Kung ang materialis may pangit, pag naglabas ng anak, pangit na pangit. Okay? Kaya please mga kamamay, huwag na po kayong gumamit ng mga materialis na may problema. Para sa ganun, hindi rin tayo magka-problema pagdating sa hinaharap. Alam ko po, magastos ang breeding, pero syempre, kailangan natin gawing pulido ang ating breeding. Yan, passion natin yan eh. Kailan pa natin gagawin kung hindi ngayon, di ba? So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang ilang mga advice, mga sagot na aking iniwan sa inyo pagdating sa pagmamanok. At sana po ay huwag kayong titigil na magtanong dyan sa baba, sa comment section. Wala naman po itong bayad. So bukas na bukas, kung magtatanong kayo ngayon, bukas na bukas, shout out natin kayo at pag-usapan natin yung inyong mga katanungan pagdating sa pagmamanok. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.